Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Si Robin Padilla ang tatakbong president sa 2028 kapag hindi tumakbo o ma-disqualify na tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ano ang inyong pananaw sa planong ito? Ano ang inyong opinion sa ideyang ito? Kakagatin kaya ng taong bayan? May pag-asa kayang maging president si Senator Robin Padilla? Mga kaibigan, kung si dating Chief Presidential Legal Counsel ang tatanungin, ipinahayag niyang kapag hindi tumakbo si Vice President Sara Duterte, papatakbuhin nila si Robin Padilla at ito ay mariing sinabi ni dating Chief Legal Counsel Attorney Sal Panilo. Si Robin Padilla raw ang susunod na president. Ang sabi niya, tandaan ninyo ang sinabi ko, magiging president yan. Pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Tandaan niyo yung sinabi. Magiging presidente yan. Mga kaibigan, marami sa ating mga kababayan ang kumu-question sa qualification at karanasan ni Senator Robin Padilla. Marami nga ang natatawa sa ideya na isinusulong na patakbuhin siya bilang president. Ayon sa kanyang mga kritiko, kulang siya sa karanasan. Kulang siya ng karanasan sa executive branch leadership. Ibig sabihin, wala siyang sapat na karanasan sa pamamahala sa ilalim ng executive branch. Alam ng ating mga kababayan na bago siya nahalal na senador, si Robin Padilla ay kilala bilang isang actor, hindi siya kilala bilang isang public servant. During the survey, tumatakbo lang yung survey niya sa number 9, 10, 11, 12, sa 13 pa, balik sa, ano din sabi, nasa bottom line. Marami nga nagsabi, hindi pa nanalo yan. Ay, ex-convict yan. Artista lang yan. Hindi naman graduate yan. Walang aral yan. Munting lupa. Ang hindi nila kung alam, ito, graduate ito ng criminology. Criminology. Alam niyo, pag nag-aaral ka ng criminology, nag-aaral din ng batas. Kailangan niya kasi enforcer ka ng batas. Ngunit marami rin sa ating mga kababayan ang nagbibigay ng suporta kay Senator Robin Padilla. Para sa kanila, malakas siya sa masa. Malakas siya sa ordinaryong mamamayan. Matapang siyang magpahayag ng kanyang opinion. Hindi raw kagaya ng mga iba dyan na hindi man lang marinig ang kanilang boses o nagpapahayag ng kanilang opinion kapag may session sa Senado. Habang itong si Senator Robin Padilla, siya ay handa na makipagbakbakan, makipagtalakayan sa mga controversial at mabibigat na issues. Kaya may mga pagkakataon na binabati ko siya dahil sa kanyang mga controversial na pahayag at opinion. Kaya malaki ang paniniwala ni Attorney Sal Panilo na magiging president si Robin Padilla kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. May sentido komon yan kung mapapansin niyo. May common sense. Meron siyang katutubong talino. Maliban pa sa humble na tao. Kaya sabi ko sa kanya, kasi kasabay ko yan ang tumakbo. Sabi ko, hey Robin, tanda ko sasabihin ko sa'yo, ikaw ang magna-number one. Huwag mong intindihin yung mga detractors mo. Yung nga mo si Turpo, number one sa survey, wala yan. Walang binatbat sa'yo. Wala kaming binatbat sa ilan. Ikaw ang magna-number one. Siyempre, hindi po, okay lang sa akin number two. Hindi. Tanda mo mag-number one ka. Wala ka naniniwalang mananalo. Pero sinabi ko, number one ka. Tandaan mo yan. O ano nangyari? Disyaklahan. Pati si Robin. Kasi nakikita ko ang kanyang charm. Nakikita ko yung kanyang talino. Saka tingnan nyo ha. Sinong senador na nagtatalumpati dyan sa wikang Pilipino? Siya lang. Walang iba. Yes. Walang iba. Kaya yung sambayanan na majority ay hindi naman marunong English.
naiintindihan siya. Kaya kayong mga mainstream media, pwede ba? Kung sa pag-menos mo sa influence ni Senador Padilla, palagay ko, ang tinutukoy niyo yung mga sarili niyo. Tandaan niyo, sinasabi ko sa inyo, sabi ko na Senador Robin Padilla, sabi ko niyo sa asawa niya. O alam mo, sinabihan ko, mag-top siya, hindi siya niwala, number one. Okay, sasabihin ko sa kayo, pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Tandaan niyo yung sinabi. Magiging presidente yan. Pero sa ngayon, kung hindi makonvict si VP Sara sa reklamong impeachment laban sa kanya at mag-decide na tatakbo siya sa pagkapangulo, malamang mas malaki ang posibilidad na magiging presidente si Vice President Sara Duterte kung pagbabasihan ang mga lumalabas na survey. Tulad na lang ng latest na survey ng Pulse Asia, tila walang gaanong nagiging epekto ang impeachment trial sa kalagayan ni VP Sara. Batay kasi sa survey ng Pulse Asia, lumabas na nananatiling nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa karera sa pagkapangulo sa 2028. Malaki ang lamang ni VP Sara sa second placer na si dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo. Sa survey, lumabas na si VP Sara ang paboritong kandidato sa pagkapangulo dahil 49% sa mga respondents ang gustong maging pangulo si VP Sara. Ang pumapangalawa sa survey na si dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo ay nakakuha lamang ng 29%. Kaya halos doble ang pabor kay VP Sara. May kinalaman siguro dito sa paulit-ulit na sinasabi ni Mayor Leni na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. At nasa pangatlong pwesto naman si Senator Raffy Tulfo, pero malayo-malayo ang pagitan niya kay VP Sara at Mayor Leni Robredo dahil ang pabor sa kanya ay 13% lamang. Sumunod naman sina Secretary Vince Dizon at Mayor Benji Magalong na parehong nakakuha ng 1% habang si Senator Risa Hontiveros na nagpahayag na siya ay open sa pagtakbo bilang Pangulo ay nakakuha lamang ng 0.01%. Kaya itong si Attorney Rowena Guanzon may patama kay Senator Risa Hontiveros. Ang sabi ni Attorney Guanzon kay Hontiveros, ginawa mo na lahat, pati pa dyan, pinuntahan mo na. Pero 0.01 ka lang sa survey. Mga kaibigan, pareho pa rin ang naitala para sa dating hepe ng Philippine National Police na si Nicolas Torre, 0.01% din ang kanyang nakuha tulad ni Senator Risa Hontiveros. Kaya kung ang batayan ay survey, tulad ng sinabi ko, si VP Sara ang malamang na presidente kung gaganapin ang eleksyon ngayon. Pero paano kung hindi tatakbo si VP Sara? At si Senator Robin Padilla ang tatakbo sa pagkapangulo. May laban kaya siya kay Naga City Mayor Leni Robredo? Ano ang iyong pananaw? Please leave your comments below. Maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!